A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 44 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 13, 2026 at yung pag-uusapan naman natin ngayon ay yung patungkol kay Abel, yung bunsong anak ni Eva at Adan. At itong devotion nga ito ay pinamagatan natin the worship that God accepts. Now, for the concept by Pastor Russell, Abel was the second son of Adam and Eve. He was a shepherd who brought an offering to God from the best of his flock. God accepted Abel and his offering, not because Abel was perfect, but because Abel trusted God. The Bible tells us that Abel offered his sacrifice by faith, even though Abel was killed by his brother Cain. God did not forget him. Abel's blood cried out to God for justice. His life and death point us forward to Jesus, whose blood speaks a better word, not judgment but forgiveness and peace. Now, ang tunay na pagsamba, ito nga po yung tatalakayin natin. So kahapon pinag-usapan naman natin yung patungkol sa kanyang kapatid na si Cain. Silang dalawa ay naghandog sa Diyos. Ayun nga, same scripture mula kahapon. Pero mas kinalaguran ng Diyos si Abel at ang handog nito kaysa kay Cain at yung handog niya. Sa Genesis 4:1 1 to 4, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at pinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Verse 2, kasunod nito ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay nagbubungkal ng lupa. Verse 3, sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Verse 4, nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawat, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan niyon ng Panginoon si Abel at ang kanyang mga handog. So mula rito, dahil mas kinaluguran ng Diyos si Abel, at yung handog nito ay nagkaroon ng inggit si Cain na siyang humantong para paslangin yung nag-iisa niyang kapatid. Now, para naman sa ating katuruan mula dito sa verses nating binasa, ito yung the worship that pleases God. Ito yung pagsamba natin na natutuwa ang Diyos or nakalulugod para sa Diyos. Number 1, worship must be offered by faith in God. So, pag nananampalataya tayo, dapat inaalay natin ito ng buo sa Diyos, hindi mamaya na or bukas na lang or kung matapos ka sa gagawin mo ngayon. Dapat buo to, full time mo dapat itong binibigay sa Diyos. Kumbaga, pinapriority mo ang Diyos. Noon, ang mga tao ay nag-aalay sa Diyos sa mga hayop, lalo na ang tupa. At ito yung natutunan nila from God. Dahil pagkatapos mahulog sa kasalanan ng ating unang magulang, ang Diyos, sinakripisyo niya ang hayop upang bihisan ang ating mga unang magulang. Kasi nga, nung nabukas na yung kanilang mga mata, nalaman nila na sila ay mga hubad, wala silang suot. At ayun rin ay at yung inalay ng Diyos na para mabihisa ng ating unang mga magulang, ay ayun din yung sumisimbolo kay Jesus. Siya ang isasakripisyo upang tayo ay mabihisa ng kanyang katuwiran, kabanalan o yung righteousness para tayo ay muling makaharap sa Diyos. Again, in Hebrews 11:4, by faith Abel brought God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous. When God spoke well of his offering, and by faith Abel still speak even though he is dead. Sa Tagalog, sa pananampalataya ni Abel ay nag-alay siya sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. So, binigay niya yung best niya. Sa pamamagitan nito ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kalooban. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. And pangalawa, ano yung pagsambang nakalulugod sa Diyos ay worship must
came from the heart. Dapat nagmumula ito sa ating mga puso. Again, bukal dapat sa iyong puso. Si Abel bukal yun sa kanyang puso, kaya binigay niya yung pinakamainam na hayop para sa Diyos. Hindi ito yung tira-tira o sobra lang sa biyaya ng Diyos sa kanya. In First John 3:12, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brother were righteous. Ito yung mga ginagawa ni Cain ay hindi kaaya-aya sa Diyos. Again, kahit gaano pa man kaganda yung handog mo sa Diyos, kung ito ay bara-bara lang o ito ay sobra sa biyaya niya sa iyo, ay huwag ka nang umasa na ibibilang kayo ng Diyos. At pangatlo, ano yung pagsambang nakalulugod sa Diyos ay your worship must be the best offering. Kapag magbibigay sa Panginoon, hindi dapat tira-tira. Your best offering dapat best. At ano yon? Ayun yung pagiging bukal ng iyong kalooban para sa Diyos. Hindi para sa kung anong magiging image mo toward other people. And offering must be sacrificial. Ito yung may magbibigay ka sa Diyos kahit na mayroong kurot sa puso. It's something the very important to you na inaalay mo sa Panginoon. In any form, pwede yung resources na meron ka, yung sarili mo. And best offering. Ano ba yung best offering sa panahon natin? Hindi na tayo nag-aalay ng tupa or yung gulay para sa Diyos. Ang inaalay natin madalas ay yung pananalapi natin through the churches. Pero it's not limited on that. Hindi lang sa pera tayo pwedeng mag-alay o may kakayahan na mag-alay. Maaari yung ating mga buhay, itong buhay na meron tayo ngayon, offer yourself and so you must do your best every day. At ayun lamang po para sa ating katuruan. Dako naman tayo sa paano natin ito maisa sa buhay. Number 1, give your best effort to God. Dapat binibigay natin lahat ng best sa atin. Yung sarili natin sa mga gawa natin at sa mga resources na binibigay ng Diyos sa atin. Lahat ng ginagawa natin everyday, sa bahay man yan, sa school man yan, sa work man yan, o kahit saan, we can worship God and give our best effort. May makakita man o wala, dapat ginagawa natin ito para sa Diyos. Ang pag-worship kay God ay malawak. It's not limited doon sa physical offering nga, yung tulad ng sa simbahan, yung pag-aalay ng pera or yung mga pagkain. Or yung pagkanta or pag-attend sa church, hindi lang doon limited yung pag-worship natin kay God. Do it for God and not for what others might think of you. Anything you do can be an act of service. Again, sa paglilinis sa ating mga bahay, sa pagtrato ng mabuti doon sa ating mga katrabaho, sa pagbigay mo ng best mo sa school, that is an act of service to the Lord. At pangalawa naman, give your offering from the heart. Dapat nagmumula ito sa ating mga puso. With this, matututo kasi tayong maging mapagbigay. And so, magiging generous tayo katulad ng Panginoon. Ang Diyos ay higit na mapagbigay sa iyo. Ayun yung lagi nating pakatandaan. At kung ikaw ay magbibigay sa iyong kapwa, ay higit na bibigyan ka ng Diyos na higit pa doon sa ibinigay mo sa iyong kapwa pabalik. And for number 3, application number 3, give with a conviction that God is worth it. Dapat hindi natin binibilangan ng Diyos na kunwari, nagbigay ka ngayon, magbibigay ka pa bukas para sa Panginoon. Dapat hindi ganoon. Katulad ng pag-iisip niyo, ayun nga, nagbigay na ako nakaraan, magbibigay pa ba ako ngayon? Dapat inaalis natin yon. Dahil yung binibigay mo sa Diyos, kulang na kulang pa yun kung tutuusin sa biyaya na binibigay niya sa iyo sa pang-araw-araw. Sa buhay mo at yung sa salvation mo. Kung magbibigay tayo, dapat palagi may kababaang loob na yung binibigay natin ay kailanman hindi magiging sapat sa binigay niya sa atin. Yung buhay ni Jesus Christ na inalay para sa atin. Walang sasapat sa mga binigay mo kundi yung best of you. Yung mga bagay, hindi yan sapat para sa Diyos. Pero kung bibigay mo yung best mo, yung
lahat ng kakayahan ng meron ka, yung gamit mo, yung skills, yung talent mo, yung talino mo, yung kasipagan mo, if you do it for the Lord, you will do it in the best way. At ayun lamang po para dito sa ating devotion. At bago tayo magtapos ay nais ko lamang mag-iwan sa atin na ating pagninilay-nilaya. So, why does God care more about the heart than about what we give? Bakit ang Diyos ay mas tinitingnan niya pa yung laman ng ating puso, mas care pa siya dun sa ating puso kaysa doon sa ating binibigay. At bago tayo magtapos, let's have a short prayer. Our Father in heaven, we praise you and we glorify you for today's devotion na muli naming narinig ang iyong mga salita. Salamat sa mga kagamitan, Panginoon, na ibinigay mo sa amin para amin ikaw ay marinig, Panginoon. At we thank you, Lord God, na tinuruan niyo kami na maalala, magpasalamat sa inyo, Panginoon, at gawin ang aming mga best sa lahat ng aming makakaya, Panginoon, na siya rin naman nagmula sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magbigay na mula sa aming mga puso, Panginoon, turuan niyo kami at bigyan niyo kami ng kalakasan na magbigay pa sa ibang tao with joy, excellence, and conviction, Lord God. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung madalas ay nagkakaroon kami ng pagbibigay sa kapwa na hindi naman lubusan na nagmumula sa aming puso. Panginoon, thank you again, Lord God, for this devotion. At nawa kayo palagi ang manguna sa aming mga daraan, Panginoon. Lagi niyo kaming paalalahanan sa aming mga ginagawa, Panginoon. And please help us to be more productive at kayo nawa ang siyang laging madakila ng bawat tao. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lamang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. And see you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.